Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo muli niya tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at panalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan, upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak, na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom. At marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit niyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipu-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon, upang paglubagi ng galit ng Diyos, bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa iyo, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lahat po ay magstayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Ay gawin mong daan ang iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. 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 Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Father Bien. Alam po ninyo ang hinaing kung minsan ng isang magulang sa pagpapalaki sa kaniyang mga anak ay ito. Ginawa ko na ang lahat, pero bakit nakakaganito ang aking anak? Simple lang ang ibig sabihin ng magulang. Kanya nang ginawa ang kanyang tungkulin, pero tila hindi siya pinapakinggan at hindi siya sinusunod ng kanyang mga anak. O kumisan ang hinaing ng isang mangingibig, "Ginawa ko na ang lahat, ano pa ba ang kulang?" Kasi may pagkakataon na iniiwanan. Siguro po kung ating tatanungin din si Jesus, ito rin ang kanyang damdamin nung panahon na siya ay nangangaral. Ginawa na niya ang lahat, pero hindi siya pinapakinggan.
At hindi lamang marahil si Jesus, kung hindi maging ang mga nauna sa kanya mga propeta, katulad ni Juan Bautista na tinutukoy sa ating ebanghelyo ngayon, na ginawa na ni Juan Bautista ang lahat para ihanda ang pagdating ng Mesiyas, ng mananakop. Pero hindi pa rin nakinig ang tao at ang ilan pa rin ay nanatili sa paggawa ng kasamaan at kasalanan. Kung bakit ay marahil sapagkat ang iniintay nila ay yung pangako sa lumang tipan na babalik si Elias, sapagkat si Elias po ay tinuturing na isa sa mga dakilang propeta, lalo't higit ng panahon ng lumang tipan. At binabanggit sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirach at maging sa ikalawang aklat ng mga hari, ito rin ang binabanggit. Babalik si Elias matapos siya'y umakyat sa langit sakay ng karwaheng apoy. At marahil yun ang kanilang iniintay. Mula sa langit, bababa si Elias upang sila'y turuan, upang sila'y akayin sa pagdating ng pangakong mananakop na binabanggit din sa aklat ni Malakias. Pero ang hindi nila mapagtanto, at ito ang sinasabi ni Jesus, dumating na si Elias, sapagkat ang mensahe ni Elias ay sa ding mensahe ni Juan Bautista at yun din ang mensahe ng Panginoon. Kaya nga lamang ang problema sa tao nung panahong yun, sila'y hindi marunong makinig, hindi marunong umunawa, at hindi marunong kilalanin ang presensya ng Diyos. Kaya nga, katulad ng isang magulang, ng isang mangingibig, yun din marahil ang kanilang hinaing, ginawa ko na ang lahat, pero tila walang pagtugon. Marahil sa panahon natin, ito pa rin po ang hinaing ng Diyos. Ginawa na niya ang lahat, pero ang tao ay patuloy pa rin ng paglayo sa Kanya. Ginawa na niya ang lahat, ibinigay na kanyang anak, tinubos na tayo sa kasalanan, patuloy tayong binibigyan ng biyaya ng Diyos, pero ang dami pa rin sa mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, sumasamba at nagpapasalamat sa Kanya. At maaaring kumisan, isa din tayo sa mga ito. Marahil dahil sa tawag ng mundo, sa mga kasayahan ng mundo na ini-offer sa atin, na mas nakikita nating mas mahalaga kesa sa kalooban at presensya ng Diyos. Kaya ano po ang kailangan natin? Ang kailangan, matuto tayong magbasa sa sinasabing tanda ng panahon. Ito yung parating sinasabi ng Santo Papa, ni Pope Francis. Dapat marunong tayong magbasa sa tanda ng panahon, sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga panawagan ng Diyos. Lalo't higit, ngayong tayo ay nasa estado na kung saan tayo hinihikayat, tinatawag na sama-samang maglakbay bilang isang simbahan. Sana hindi lamang yung sarili ang iisipin. Sana ang iisipin hindi lamang ang mga pansarili, mga kagustuhan at kalooban, kung hindi ibubukas lalo ang ating sarili sa kalooban ng Diyos para maunawaan natin, makita natin kung paano siya gumagalaw sa ating buhay sa araw-araw at mapahalagahan ang kanyang panawagan, lalo tigit ng pagbabalik loob, lalo na ngayong panahon ng Adbyento. Kaya patuloy po tayo magsisikap upang sa bandang huli ng buhay, hindi masabi ng Diyos, ginawa ko na ang lahat, pero wala pa rin nangyari sa atin. Sana sa mga pagsisikap ng Diyos na tayo akayin, may pagtatalaga ng sarili upang maunawaan natin at makita na ang lahat ay nangyayari dahil sa pag-ibig ng Diyos.
Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. At ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sabay kinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang talang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganun banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Buang pagkabuhay, kami inubos mong tunay, Panginoong Jesus, namin mahal, ligtas mo kami kanan. Panginoong Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Tadang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nakakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, salain mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, aawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami laging maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.